Tuwing summer, tumataas ang demand ng kuryente. Tanong tuloy ng mga kababayan natin, kumusta ang power supply sa mismong araw ng botohan sa May 12? Tiniyak ng Department of Energy o DOE na hindi mawawala ng kuryente sa Hatol ng Bayan 2025. Dahil sapat ang supply kahit na tumaas ang konsumo ng kuryente dahil sa mainit na panahon. Maaaring may yellow alert o magnipis ang reserba sa ilang mga lugar pero hindi ibig sabihin na magba-brown out. Nakahanda rin daw ang mga planta kung sakaling may kalamidad. Pag nagkakaroon tayo ng bagyo, pag nagkakaroon tayo ng tinatawag nating mga sakuna, earthquake, etc. No? Unang binabantayan yung power bank or yung power plant. Parang nagcha-charge ng cellphone. Ano? So yung power bank parang power plant. Dapat hindi ito masira ng earthquake, ng bagyo, o ng anumang sakuna, anumang kalabidad. Sinabi ng DOE na hinigpitan ang pagbabantay sa Luzon at Visayas sa mga planta ng kuryente, habang sa Mindanao naman nakatutok sa transmission lines dahil nadadamay o nasisira ang mga ito dahil sa alitan ng mga lupa. Nakahanda rin ang multi-agency task force gaya ng DOE, COMELEC, PNP, AFP at iba pang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na tumugon sa anumang aberya. Kasi yung makina nila ay kayang tumakbo ng lampas 24 hours. So, yun po yung lakas ng loob din ng teknolohiya na ginagamit ng COMELEC. At since 5G, or mas mabilis kasi dati 3G ang transmission. Since 5G na yung ginagamit, mas mabilis po ngayon na halimbawa matapos ang botohan ng alas 7 ng gabi, baka po 8:30 pa lamang ay nagpasukan na yung mga resulta galing sa presinto papunta sa central servers natin. Tumutulong din ang mga malalaking mall at kumpanya sa paggamit ng sarili nilang mga generator. Ito ay para mabawasan ang load sa power grid. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.